Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pagbanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita eh. So, ganoon lang po kung maaari. Wala man akong sama ng loob. Kaya lang, siyempre, takbo ko agad ako dito. Alam ko nandito ko eh. Kung wala ka rito, hindi man ko pupunta rito eh. Saka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasokin nila ako. I vehemently deny that mayroon po akong natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi kaya dalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang na ako, wala akong tinanggap personally for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. Ganun lang po. Tek, maraming salamat. Baka pwede silang magtanong. Yes. Baka pwede kayong magtanong, okay lang, mga 5 minutes, pangit. I'm not taking much of your time. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Salamat ako dahil nakahabol pa ako, akala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man ako tinanggapin. Or, Actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. oh, At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Gov, for being here. wala man, kung malinis ang konsensya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito, yung Congresswoman Garin ng Iloilo, pinsan ko pa yan sa Sabiloso. Sabi niya, kung pupunta kasama ako. Eh, nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko na alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako, maaga pa, kinasila ko lahat ang aking mga meeting. Any question? So, any question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan, Hindi, ito po bang... hindi sa walang as far as katotohanan. you're Wala ako concerned tinanggap na po. pera. Wala silang dinala sa aking malita. Okay. Ibig po ba sabihin, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witnesses? Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ako kanina. May meeting ako kanina sa dito sa PIMS, yung motor show. Nandun ako. Kami nagbukas eh. Umalis ako doon mga alas 10. Pupunta ako kay RSA sa San Miguel. After San Miguel, may alauna ako sa Manila Golf. On the way to Manila Golf, hindi ko lang maiwasan yung Manila Golf dahil may appointment taga-China at saka mga taga-Philinvest Bank na mag-meeting doon. Inintroduce ko lang, takbo ka agad ako rito. Akala ko maabutan ko pa. I'm sure papasokin ako ni Senate President Cayetano dahil matagal na kami kakilala nito eh. Eh, tatay pa niya, kasama ko na. Ano po kaya ang motibo? Bakit kayo kinaladkad yung pangalan nyo as you were saying hindi ito totoo? Mahirap man ako magsabi ng motibo. Ngunit, siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Nandito po kasi Mike? Wala na. Nakalis na. Mga 1:30. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang, andito sa cellphone ko, gusto nyo makita. Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. O, hindi ko sinasabi na, yung sinasabi na, mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala kung sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and betrayal of public trust. Your principled stance, binula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse?
ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nga nabasa eh. Pinapa-endorse na agad sa akin, pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod noon, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita kay Galipe. Saldi ko dahil wala naman utang sa saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Okay? Maraming salamat. Ha? Pasensya na. And thank you very much. What is the most sa relation yung exotic ko? Kung wala po talaga. Kakilala. Si Exaldico, congressman, kasama ko sa House. Vice Chair ako ng appropriation since 2022 up to 2025. Pero outside the house. Sinasabi nga doon na palagi ako nakikita sa yung anong bahay, Park House. I'm always seen in the Park House. Wala akong, saan pa yung Park House na yan? Wala akong alam kung saan yung Park House. I do not go to Saldico sa Horizon Homes. I know he has an apartment there. Kaibigan ko sa Saldico, bakit? Wala mang masama eh. Vice Chair ako sa appropriation. Ngayon, Vice Chair pa rin ako sa appropriation eh. So gusto ko na sana, naabutan ko yung mga Marines para at least na, sa akin ba yun talaga binigay yung pera? We will make sure na in the next hearing, inform lahat. Hindi. But what I want Muna ako para what I want to assure yung cabinet at sa House, yun nga, wala tao ang mag-judge, pero welcome kayo i-confront. walang parliamentary courtesy. Pupunta ako rito dahil we just want to confront kung ano yung hindi man ako delikado, Senator Alan. Kung mayroong tatlong malita, tatanggapin ko, di ba? Basta walang resibo pinapapirmahan. Di ba? Nagbibiro lang si Congressman, but he's here to clear his name, Kawawa naman ako. which is the process. Diba? Di ba? Pag nabanggit kami sa House, we are also given the opportunity to answer. Kaya nga, regardless of our topic, pag pumunta dito, we will give them a chance. Maraming salamat sa inyo. Thank you po, Hindi ko akalain nandito Thank kayo you. lahat. Thank you. Thank you, sir. Sige. Next question Two, from three Marlon questions. Ramos. Sige, salamat. Patawag na ako, Senator. Yes, po. Salamat. Sir, just to clarify lang Yes. po. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng last 3 session days? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung Constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple. Kasi nga, in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, katapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees, alam ko eventually magkaka-13 sila, but sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit ng mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren Lau at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit eh. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility. Di ba? Pero si Erwin, nasa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority, ba't hindi niya tinatanong? Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung
tunay na majority. Okay lang, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin na they will also hold a Blue Ribbon hearing on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years na ba ako in government? 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto lang gamitin yung Senate, gusto nila magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba?